3. Okay? Si H, tapos na kay 3. Minus H3. So, i-enter natin ngayon. Ayan. 9 na lang yung Hold up. Okay, so ito yung topic natin ngayon. So maglalagay tayo dito ng item number para ito dun sa sari-sari store na maaaring magsimula pa lang or dun na sa may mga existing, lalong-lalo na kapag January, di ba? Kailangan ng inventory, kailangan natin mag-submit sa BIR. Okay, dito sa atin, ang pag-aaralan natin itong item number, itong product name, ito yung incoming stocks, kung ilan yung stocks na binili mo, kung ano yung unit, wholesale price kung magkano yung puhunan mo. Then kung magkano yung napuhunan mo together with the incoming stock kung ilan. Then puhunan plus the tubo kung magkano yung tinubo mo at yung magiging pera mo dapat. Then dito, nilagay ko dito yung sales, kung magkano yung nabenta mo or ilan na yung nabenta mo. Remaining stocks, kung ilan yung matitira. Tapos yung magkano yung benta mo. Then, yung total amount nung nabenta mo, tsaka kung magkano, then makikita mo rin dito sa topic natin ngayon, yung maaari mong maging tubo. Okay, start na tayo. Let's go! Okay, so medyo isum lang natin. Sa first column natin, tulad ng nakita nyo kanina, ilagay natin yung item number. Then, kapag meron na tayong item number, syempre ilagay natin yung product name. So, dito na lang sa pangalawang rows natin siya ilagay. Then, ilagay natin dito ay yung incoming item. So, ang incoming item, ito yung mga item na binili mo or bibilhin mo pa lang, then ilalagay mo siya as your starting inventory. Okay? Then, ilalagay mo syempre pinakamahalaga sa lahat sa unit. Anong ibig sabihin ng unit? Ito maaaring packs, maaaring pieces, maaaring kilogram, depende kung ano yung item na iyon. Then, lagay din natin dito yung puhunan price. Ano ba yung puhunan price? Ang puhunan price, ito yung magkano ba yung bili mo dun sa item na yon bilang panimula. Para makita mo kung tumutubo ka ba or hindi. Then dito, maglalagay din tayo ng total puhunan. Kung magkano lahat-lahat nung nagastos mo doon sa item na yon. Okay? Mamaya makikita nyo yan. Then dito, ilalagay natin. So, dito mag-iiba tayo ng kulay para hindi tayo malito and makita natin yung pagkakaiba nila. Dito ilalagay natin puhunan plus yung tubo. So, ibig sabihin, meron na ditong lumabas na tubo tsaka yung puhunan mo. Pagsasamahin na natin siya. Okay? Puhunan and tubo na lang kasi nababasa niya yung plus. Then, dito natin ilalagay ngayon yung sales. Sa sales, ilalagay natin ilan na ba yung nabenta mo. So, maybe Tagalog na lang, sales or nabenta para hindi tayo mahirapan maintindihan. Then, lalagay natin remaining stocks. Ilan ba yung natitirang item natin na binili natin ngayon? So, lagay natin remaining stocks. Then, after that, ilagay natin kung magkano ba yung benta natin ngayon dun sa item na binili natin. So, lagay natin siguro price, benta na lang natin. Benta price. Ayan. Parang pinakamadali na yan sa lahat. Kung magkano yung ibebenta natin yung item na yon. Okay? Then, lalagay natin ngayon yung benta plus the total sales. So, ibig sabihin total na ito. Kung magkano na yung nabenta at magkano na yung total sales mo. Okay? So, kayo na lang yung magbabago Ito, para mas mabilis nyo lang maintindihan. Ngayon, dito nyo ilalagay yung tinubo. Magkano ba yung maaari nyong tubuin? Okay? So, i-control A natin, then igitna natin silang lahat. Okay, so ito yung magiging panimula natin ng mga columns. Diyan lagi ako nagsisimula. So kung mapapansin nyo, yung mga naming natin is sobrang basic lang yan. This is para maintindihan ng mga owner ng sari-sari store. Kasi hindi naman tayo lahat magaling pagdating sa Microsoft Excel. Minsan talagang kailangan nating kapain para mas matutunan natin. Unlike dati kasi nung nag-aaral tayo, di ba, ang daming wordings, ang daming English na hindi natin alam kung ano ba yon, mga ganon. So ito, parang mag-e-encode ka lang, then gagamit lang tayo dito ng addition and subtraction. Ganun lang siya. Okay. Sa item number, bakit mahalaga ito? Dito sa item number, isa sa pinakamahalaga dito kasi dito natin nalalaman
kung ano yung item number na yon. Then dito maaari din tayong magkalagay ng code, item or code number. So minsan may mga gumagamit ng barcode scanner para once na in-scan nila, lalabas na agad or pag pinind nila, lalabas na siya agad. Okay. Dito ang item number, ang lalagay lang natin is like 1. Kunyari, item 1, bago ka pa lang magsisimula ng mga paninda mo. Let's say, ang paninda mo ay mga kunyari mga baso. Kunyari lang, mga baso. Hindi. Gawin natin sa sari-sari store para mas okay at mas marami tayong item. Let's say, ang una nating binili ay Toblerone. Ayan. Wag kasi maraming size yan. Ano na lang. Um, lagay natin sige, piatos ulit tayo. Piatos. Favorite natin ang piatos. Ayan. Then, incoming item, magkano ba yung panimula? Or ilan ba yung panimulang item na bibilhin mo? Let's say gusto mong magsimula sa 10 piatos. Okay? Then yung unit ng piatos, hindi naman siya pack, hindi naman siya kilogram. So it must be pieces. Ibig sabihin, 10 pirasong piatos. Pagbabasahin mo, 10 pirasong piatos, yan yung binili mo na nabili mo ng, let's say, 17 pesos. Okay? Ang piatos na binili mo ay 17 pesos. Ngayon, magkano yung total puhunan mo? Equal sign. So, equal sign, pag gagawa tayo ng formula, hanapin mo ngayon itong E, then si 17 katapat nitong number 3. So, E3, kailangan mag-ilaw siya. Multiply natin, ayan ang sign ng multiplication, sa incoming item. Okay, so 10 yung darating sa'yo. C, ayan, katapat ni 3. C3. Then, i-enter lang natin. So, ang puhunan mo kay Piatos ay 170. Okay, ayan. So, meron na tayo agad na pinuhunan kay Piatos. Item number 2, gagawa ulit tayo. Let's say kay Nova. Ay, wag naman kay Nova. Let's say sa mga nagtitinda naman ng mga kung ano-ano sa Shopee. Halimbawa, iba na to. Kumbaga, ito yung sample number 2 natin. Kung sa una is pang sari store, ngayon nagbebenta tayo sa Shopee ng mga baso. Ayan. So kung nagtitinda tayo, same lang po yan. Bibili tayo ngayon ng baso which is, let's say, package. So package. Ayan. Yung baso na package, sorry. So incoming item niya is 5 packages. Ayan, 5 packages. Then yung puhunan mo, each for fees, each baso na package is like 50 pesos. Okay? Then, magkano yung magiging total puhunan mo? So, ang gagawin mo lang dyan, hindi ka nagagawa ulit ng formula. Once na nakagawa ka na ng first item mo, pwede mo tong gamitin. Etong square na green na to, i-drag mo lang siya pababa. Okay, ayan. So, 250 yung total na puhunan mo. Ngayon, punta na tayo dito sa sales or nabenta. Itong dilawag muna natin siyang pansinin. Dito sa sales or nabenta, ilalagay natin dyan. Kunyari may mga clients na tayo. So, liitan natin ng konti para makita natin. Ayan. So, kunyari may nabenta na tayo. Hindi. Lagay muna natin dito kung magkano yung mag-i-benta natin. So, dito makikita natin, ang puhunan ko dito, 17 pesos. Ngayon, ibebenta ko siya ng 21 pesos. Sa baso, 50 pesos, 50 per pack yung bili ko. So, ibebenta ko siya ngayon ng 75 pesos. Ayan. So, since meron ka ng benta price or kung magkano yung ibebenta mo, may nabenta ka agad na piatos o may bumili, isang piatos. So, ang mangyayari dyan, yung remaining stock, gagawa ka dyan ngayon ng formula. Equal sign. So, ilan yung remaining stock natin? Yung remaining stock natin is 10 yung dumating. So, si 10 ay nakay C at nakay 3. So, C3 minus natin ngayon kay nabenta. Nasaan si nabenta? H3. Okay? Si H tapos nakay 3. Minus H3. So, i-enter natin ngayon. Ayan. 9 na lang yung remaining stocks natin. Then, kapag meron na tayong ganyan, nabenta natin ng 21 pesos, magkano na ngayon itong benta natin at saka itong sales? So, magkakaroon tayo dito again ng multiplication. So, equal sign. Then, lagay natin si benta which is J, na kay J, J3. Okay? Multiply natin ngayon kung ilang sales or ilan na yung nabenta mo, which is H. H3. Ayan, then i-enter natin ngayon. So, 21 pesos na yung benta mo.
Okay. So dito, magkano ba yung tutubuin? Paano natin malalaman kung magkano yung tinubo natin? So ang mangyayari diyan is magma-minus ka ngayon. Sa total puhunan minus the benta. Okay? So equal sign. Ang total puhunan mo ay F3. Nandun si total puhunan which is the 170 minus natin kay K3. Okay? So, si K3 is yung nabenta mo or yung sales mo. Okay? So, i-enter natin ngayon. So, 149 na siya. Oh, so, medyo may pagkakamali tayo. Sorry. Ulitin natin tong si Tubo. So, delete muna natin siya. Okay? Sorry. So, para makuha natin yung ating tubo, ang mangyayari pala dito is uh, balikan natin siya. Si tubo is equal sign. Medyo nalilito tayo. Okay. Si benta, sige, let's say ibenta muna natin siya ng lahat which is 10. Na medyo nalilito ako, 200. Okay. So, 1 natin ito, no? So, tama nga tayo kanina. Sorry, equal sign. K3, yung ating benta plus sale, minus the puhunan, F3. 149. So, bakit negative 149? Kasi hindi pa naman natin nabebenta lahat. So, ibig sabihin, wala pa tayong tutubuin dyan. May tubo na tayo per piece kung kukwentahin natin per piece yung tubo. Pero, ang gagawin natin dito is yung tubo ay makukwenta natin kapag yung item mismo na binili mo ay naubos na. Okay, let's say ang nabenta na ay, kunyari may bumili ulit ng dalawa. So, ang gagawin mo lang dyan is, gawin mo lang siya, syempre sa utak mo na lang yan, may bumiling dalawa, so tatlo na yung nabenta. 107. May bumili na 7. 147 na yung benta mo. May bumili pa. 10 na yung nagbili. Total ng 10. Ayan. So, tumubo ka na sa 10 pirasong piatos ng 40 pesos. Ganun lang siya. So, tulad ng sinabi ko kanina, halimbawa ito, dito na tayo sa baso para may example tayo. Sa baso, halimbawa, ang nabenta mo is, kunyari ay 4 na yung nabenta mo. So, gagayahin mo lang yung formula nito, i-drag down mo lang. So, mayroon ka pang remaining stock na 1 kasi bumili na yung 4. Then, sa benta sales, siguro yung baso, di ba, ang benta mo ay 75 yung price. So, ang gawin mo lang dyan, i-copy-paste mo lang din yan. Ayan, 300 pesos na yung nabenta mo. Then, ang next mong gawin is drag mo lang din yan. Wala tayong problema pag ganyan mga formula na yan. I-drag down mo lang yan. So, tumubo ka na agad ng 50 pesos. May natitira ka pang item, pero may tubo ka na agad na 50 pesos. What if nabili lahat ng baso mo? Lagay natin, nabili lahat. Zero na yung remaining stock kasi nabili na lahat. Then, ang tinubo mo sa baso ay 125 pesos. So, ang katanungan natin dyan, paano sir pag may existing sales store? Wala. Ang kailangan natin gawin talaga kapag tayo mag-i-inventory from the start dapat. Pero kung nakapag-start ka na, tapos ngayon mo lang ito napanood, gusto mo mag-inventory, kailangan mo talaga siyang isa-isahin or kailangan mong i-encode isa-isa. Then, pag naman na-encode mo na yan, dire-diretso na yan. So, eto, para saan tong puhunan and tubo? So, dito, halimbawa, eto na lahat ng item natin. Halimbawa lang, eto na lahat ng item natin. So, lagay natin dito yung total para hindi tayo malito. So, gagawin mo lang dito is the summation. Then, i-auto-sum mo lang siya. Pindutin mo lang to dito, auto-sum. Ayan. So,